Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan mismo ito ng ating sender na tawagin na lang nating Jerome. Taong 2015, Virac, Catanduanes. 21 anyos si Jerome ng panahon na to. Dahil sa nasa ibang bansa ang ate niya at ang asawa nito, sa kanya ipinagkatiwala yung mga pamangkin niya dahil ang nanay at tatay nila ay matagal nang namayapa. Okay lang naman ito kay Jerome kasi bukod sa hawak niya na ang oras niya, ay sinasahuran pa siya ng ate at bayaw niya. Pwede na, 'di ba? Libre pa pagkain. Isang araw, habang binabantayan niya yung dalawa niyang pamangkin na itago na lang natin sa pangalang Boyet at Jojo. Si Boyet ang panganay na may edad na 8 taong gulang at ang bunso namang si Jojo ay may edad na 5 taong gulang. Habang naglalaro yung dalawa niyang pamangkin sa isang puno malapit sa bahay nila na kilala bilang pinamumugaran ng mga engkanto. Kaya nagulat na lang sila kasi biglang umiyak itong si Jojo. Dali-dali namang tumakbo itong si Jerome papunta sa mga pamangkin niya. Pagdating niya doon ay pinagalitan niya itong si Boyet dahil kitang-kita niya na dumudugo ang noo ni Jojo sa may bandang kaliwa. Ang sabi niya kay Boyet, "Anong ginawa mo, Boyet? Bakit may dugo yung ulo ni Jojo?" Itinanggi naman ni Boyet ang paratang sa kanya. Ang sabi ni Boyet, "Hindi po, tito. Wala ko ginagawa sa kanya." Sasagot pa sana uli itong si Jerome nang biglang nagsalita itong si Jojo. "Tito, binato po ako noon, oh." Sabay turo sa gilid ng puno. Napalingon naman doon si Jerome, subalit wala naman siyang nakikita. Kaya ang sabi niya kay Jojo, "Wala namang tao doon ah. Tara na nga, pumasok na tayo." Pagpasok nila sa loob ng bahay ay inasikaso naman ni Jerome itong mga pamangkin niya at ginamot na din niya yung sugat sa noo ni Jojo. Pagsapit ng gabi, nang matapos silang maghapunan, ay pinadiretso na ni Jerome itong mga pamangkin niya sa loob ng kwarto nila. Tapos siya naman ay magpapahangin pa sa labas. Habang nakaupo si Jerome sa labas, may narinig siyang isang mahinang tawa na nagmumula sa loob ng bahay nila. Di naman niya ito pinansin kasi ang akala niya ay isa lang sa magkapatid yung tumatawa. Kaya ang sabi niya, "Matulog na kayo, kundi papaluin ko kayo." Narinig niyang tumawa uli ito. Tapos nakarinig din siya ng mga yabag na parang tumakbo palayo. Kaya sinundan niya ito kasi pagsasabihan niya eh. Pero pagpasok niya sa kwarto ng mga pamangkin niya, nagulat siya kasi tulog na yung mga bata. Pero para makasigurado ay niyugyug niya yung magkapatid. Baka kasi nagtutulog-tulugan lang. Nang makasiguradong tulog na ang mga ito,
dun na siya napakamot ng ulo at sinabi na lang niya sa sarili niya na guni-guni niya lang yun. Kaya dumiretso muna siya sa kusina para uminom ng tubig. Hindi pa man niya nahahawakan yung baso nang biglang may tumama sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, nagulat siya kasi isang bato ang tumama sa kanya. Wala namang bato sa loob ng bahay nila dahil pulido ang pagkakagawa dito. Imposible din na galing sa bubong. Yero yung bubong nila Tapos may kisame pa. Kaya takang-taka siya nang akmang pupulutin niya na yung bato. Nagulat at kinabahan siya kasi kitang-kita ng dalawang mata niya na may paa sa harapan ng pupulutin niyang bato. Maliliit ang mga daliri nito na para bang bata ang nagmamay-ari. Subalit ang kinatakot niya dito ay purong kulay itim na animoy parang nalubog sa kanal. Kaya mabilis niyang inangat ang ulo niya para makita kung sino yung nakatayo na yon. Subalit nang maiangat niya ang ulo niya ay wala na yung nakatayo sa harap niya kanina habang nakayuko siya. Grabe yung kaba at takot na nararamdaman ni Jerome ng mga panahon na to. Kaya ang ginawa niya ay mabilis siyang pumasok sa kwarto niya at nagtalokbong ng kumot. Maya-maya lang, naramdaman niyang may nagbukas ng kwarto niya. Ayon pa kay Jerome, yung pawis na tumutulo sa katawan niya ay butil-butil na dahil sa sobrang kaba. Lalo na nang maramdaman niyang papalapit yung nilalang na nagbukas ng pintuan ng kwarto niya. Hindi niya na alam ang gagawin ng mga oras na yon. Kaya napapikit na lang siya nang biglang nagsalita itong pumasok sa kwarto niya. "Tito, dito muna kami matutulog Yung bata kasi nanambato sa akin kanina. Nasa kwarto namin, ginugulo kami." Parang nabunutan ng tinik itong si Jerome dahil yung mga pamangkin lang pala niya yung pumasok sa kwarto niya. Kaya ang sabi niya, "Baka naman guni-guni nyo lang yun." Ang sagot naman ni Jojo sa kanya, "Hindi po tito, kahit tignan nyo pa po dun sa kwarto namin." Kahit sobrang kinakabahan itong si Jerome, ay nilakasan pa din niya ang kanyang loob upang tignan kung nandoon nga yung sinasabing bata ni Jojo. Pagbukas niya ng pinto, wala naman siyang nakitang kakaiba. Binuksan pa nga niya yung ilaw Pero pagtalikod niya upang bumalik na sana sa kwarto niya, bigla na lang may humawak sa kanang kamay niya. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan ng mga oras na yon. Hindi na siya makagalaw kasi nanginginig na din ang tuhod niya. Hindi niya alam kung lilingunin niya ba ito. Basta ang alam niya lang ay hindi tao ang nakahawak sa kanang kamay niya. Natauhan na lang siya kasi sumunod yung dalawang pamangkin niya sa kanya. Tapos kinausap siya ng mga ito. Ang sabi ni Boyet sa kanya, "Tito, anong nangyari sa'yo?
Matagal pa ngang hindi nakasagot si Jerome kasi hindi pa din siya makarecover sa nangyari sa kanya. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob magsalita, sinabi niya sa mga pamangkin niya na may iniisip lang siya. Hindi niya na sinabi ang tunay na nangyari kasi ayaw niya nang madagdagan ang takot ni Jojo. Baka magkasakit pa ito eh. Kaya ang ginawa niya, mabilis niyang hinila yung mga pamangkin niya papunta sa loob ng kwarto niya kasi ramdam na ramdam pa rin niya yung presensya ng nilalang na kumapit sa kanya. Halos walang tulog itong si Jerome ng gabi na yon kasi kada makakatulog na siya, naririnig niya yung tawa na narinig niya kanina. Alam niyang tawa iyon ng nilalang na gumagala sa loob ng bahay nila. Kinabukasan, pagkagising pa lang ni Jerome, ay agad niyang tinawagan yung ate niya. Ang sabi niya, Ate, may multo dito. Natatakot ako. Natatakot kami." Sobrang tawa naman ng tawa itong ate niya sa kabilang linya. Ang sabi nito sa kanya, "Ano ka ba naman, Jerome? Ang tanda-tanda mo na, matatakotin ka pa din." "Seryoso nga ate, nambabato pa nga ito eh. Sa katunayan, binato nito si Jojo kahapon. Dumugo nga yung ulo nito eh." Galit na galit naman itong ate ni Jerome dahil sa nalaman. Kaya ang sabi uli ng ate niya sa kanya, "Nako Jerome, malaman-laman ko lang na sinasaktan mo yung mga anak ko, yari ka sa akin." Tanging pagtanggi na lang ang nasabi ni Jerome. Tapos noon ay binabaan na siya ng telepono ng ate niya. Lumipas ang maghapon ay ganun pa din ang nangyari. May oras na nagsusumbong itong si Jojo kay Jerome na inaaway siya nung bata. Si Boyet naman ay walang pakialam dahil sa hindi naman talaga nito nakikita yung sinasabi ni Jojo. Sa madaling salita, si Jojo lang ang nakaakita nito. Hindi na rin naman ito pinansin ni Jerome. Pilit na lang niyang iwinawaglit sa kanyang isipan yung mga pangyayari. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Habang nanonood sila ng TV sa sala, nagulat siya kasi biglang may tumakbong maliit na nilalang mula sa kusina papunta sa kwarto nila Jojo. Ang tansya niya sa sukat ng nilalang na yon ay nasa 5 dangkal lang. Sinundan niya naman ito ng tingin. Maniwala daw kayo sa hindi, kitang-kita ng 2 mata niya na huminto pa yung nilalang na yon at lumingon sa kanya bago ito tuluyang pumasok sa kwarto nila Jojo at isinara ng malakas ang pintuan. Ayon pa kay Jerome, sobrang itim ng kulay nito. Akala mo ay nalubog ang katawan sa kanal. Tapos pulang-pula ang mga mata nito nung tumitig sa kanya. So, ayun nga mga master no. Dahil mahaba na naman ito, ay hahatiin uli natin sa 2. Maraming salamat po sa pakikinig. Pero bago natin tapusin ang kwento na to, ay gusto ko munang i-shoutout sila. Carmelita Mabanag, Eriza Miguel, Daphne May, Flor de Liza Quizon. Sana po ay masuportahan nyo rin ang kapatid natin sa narration na sila Libretang Itim at Kwento Captain Kokak.
Ilalagay ko po ang link ng kanilang channel sa description box. Salamat po. Tsaka batiin ko lang si Nery Jimenez Marcera Uy na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa darating na November 23. Advance happy birthday po sa inyo. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwento na to, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!